Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pag-unawa at pagsusuri ng tekstong naratibo. Ano ang pinakamasayang karanasan mo sa bahay o paaralan? Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano maunawaan ang isang kwento at matukoy ang mga tauhan, suliranin, tagpuan, at pangyayari. Ano ang tekstong naratibo? Ito ay mga tekstong nagsasalaysay ng isang pangyayari o kwento. Halimbawa nito ay ang mga kwentong pambata, kwentong bayan, pabula, at alamat. Mga batayang elemento ng kwento. Una, tauhan. Sino ang mga bida o karakter sa kwento? Pangalawa, tagpuan. Saan naganap ang kwento? Pangatlo, banghay o pangyayari. Ano ang mga pangyayari sa kwento? Pang-apat, suliranin o solusyon. Anong problema ang hinarap ng tauhan at paano ito nalutas? Damdamin ng tauhan. Ang damdamin ng tauhan ay natutukoy sa pamamagitan ng kanilang ginawa, sinabi, at reaksyon. Sanhi at bunga. Sanhi ang dahilan ng pangyayari at ang bunga ay ang resulta ng pangyayari. Posibleng wakas. Ano ang maaaring mangyari sa katapusan ng kwento? Basahin natin. Ang mabait na pagong. Sa isang tahimik na gubat ay nakatira ang pagong na si Talo. Kilala siyang mabait at mahilig tumulong sa kapwa. Isang araw, nakita niya ang kaibigan niyang kuneho na si Nixie na umiiyak sa tabi ng ilog. Natatakot akong tumawid, sabi ni Nixie. Malakas ang agos at baka ako matangay. Ngumiti si Talo at nagsabing, "Huwag kang mag-alala, tutulungan kita." Lumangoy siya sa tubig at sinabing kay Liksi na sumakay sa kanyang likod. Dahan-dahan silang tumawid hanggang marating ang kabilang pangpang. "Salamat, Talo," tuwang-tuwa sabi ni Liksi. "Walang anuman," sagot ni Talo. Ganyan ang magkakaibigan. Mula noon, mas lalo silang naging matalik na magkaibigan at lagi silang handang tumulong sa iba. Sino ang tauhan sa kwento? Saan naganap ang kwento? Ano ang suliranin ng kuneho? Paano tinulungan ng pagong ang kuneho?
Ano ang maaaring wakas ng kwento? Ang tekstong naratibo ay kwento na may tauhan, tagpuan, suliranin, at pangyayari. Natututo tayong maunawaan ang damdamin ng tauhan, ayusin ang pangyayari, at maiugnay ang kwento sa sariling karanasan. Gawin natin. Puna ng mga detalye mula sa kwento ang story element chart. Ikalawang araw, sight words. Paggamit ng malaki at maliit na letra. Pagbuo ng payak na pangungusap. Pagsulat sa paraang kabit-kabit. Tayo ay magbasa. Ako. Ikaw. Siya. Tayo. Sila. Ang. Kami. Nang. Dito. Doon. Wastong paggamit ng malaki at maliit na letra. Ginagamit ang malaking letra sa simula ng pangungusap. Tanging pangalan ng tao, lugar, bagay at pangyayari. Ginagamit naman ang maliit na letra sa natitirang bahagi ng pangungusap. Pagbuo ng payak na pangungusap. Ang payak na pangungusap ay binubuo ng simuno at panaguri. Ako ay naglilinis. Ako ang simuno ay naglilinis ang panaguri. Si kuya ay nagdidilig. Si kuya ang simuno ay nagdidilig ang panaguri. Kami ay naglalaro. Kami ang simuno ay naglalaro ang panaguri. Ginagamit natin ang sight words upang mas mabilis na makabasa. Mahalaga ang wastong paggamit ng malaki at maliit na letra upang maging wasto ang pangungusap. Nakabubuo tayo ng payak na pangungusap gamit ang simuno at panaguri. Gawin natin. Isulat muli ang pangungusap gamit ang tamang malaki at maliit na letra. Gawin natin. Isulat muli ang pangungusap sa paraang dikit-dikit. Ikatlong at ikaapat na araw. Pag-unawa sa tekstong impormatibo, pabala, patalastas, balita sa komunidad, at pagbuo ng payak na pangungusap. Ano ang ibig sabihin ng mga larawang ito?
Sa araw na ito, pag-aaralan natin kung paano unawain ang mga tekstong impormatibo tungkol sa babala at paggawa ng payak na pangungusap tungkol sa mga karanasang ito. Ano ang tekstong impormatibo? Ang tekstong impormatibo ay naglalahad ng totoong impormasyon tungkol sa isang paksa. Halimbawa, sa babala, sa patalastas, sa mga balita at mga anunsyo. Layunin ng tekstong impormatibo ang magbigay kaalaman, magpayo o magpaalala. Ano ang babala? Ang babala ay paalaala o pahayag na nagtuturo ng dapat iwasan para maging ligtas. Ano ang patalastas? Ang patalastas ay impormasyon para hikayatin o ipaalam ang isang mahalagang gawain. Ano ang balita? Ang balita ay ulat tungkol sa mahalagang pangyayari sa komunidad. Tayo ay magbasa. Sa, ang, ito, kami, dito, may, para, lahat, oras, dapat, ligtas, tulong. Basahin natin. Ang babala sa palaruan. Isang hapon, masayang naglalaro sina Lila at Tom sa palaruan ng barangay. Habang tumatakbo sila, napansin ni Lila ang isang karatula na nakasulat. Babala, basa ang sahig, madulas. Agad niyang sinabi kay Tom, "Huwag tayo dadaan dyan, madulas ang sahig." Ngunit hindi agad naniwala si Tom. Tumakbo siya papunta sa lugar na may babala. Pag-apak niya, bigla siyang nadulas at siya ay nabuwal. Mabilis na lumapit si Nila at tinulungan siya. "Sabi ko sa iyo, dapat sinusunod ang babala," wika ni Nila. Napakamot si Tom. "Oo nga, buti na lang nakita mo agad. Mula ngayon, susunod na ako sa mga babala para maging ligtas." Umalis silang dalawa at naglaro sa ligtas na bahagi ng palaruan. Sino ang mga batang naglalaro sa palaruan? Ano ang nakitang babala ni Lila? Bakit hindi dapat dumaan sa bahaging may babala? Ano ang nangyari kay Tom nang hindi niya sinunod ang babala? Ano ang natutunan ni Tom sa pangyayaring ito? Ang mga impormatibong teksto ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman. Laging hanapin ang detalye upang mas maunawaan ang binasa. Gumamit ng tamang malaki at maliit na letra
at bantas sa pagbuo ng payak na pangungusap. Gawin natin. Ayusin ang mga salita upang makabuo ng tamang pangungusap. Lagyan ng tamang bantas sa dulo. Gawin natin. Isulat sa paraang kabit-kabit ang mga sumusunod na salita. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!